Magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga oras na po ito ay muli po natin katagpuin ang ating Panginoon. Sama-sama po tayo ngayon sa pag-aaral ng banal na salita. Samahan niyo po ako ngayon sa pagbasa ng banal na kasulatan sa aklat ni Galatia, chapter 5, verses 22 to 23. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Tayo po'y manalangin. Dinadakila at pinupuri ka namin, Panginoon. Ipapasalamat kami sa buong maghapon na ikaw po ang nagabay sa amin. Maraming salamat po sa iyong kabutihan at mga pagpapala na aming natamasa. Tawarin niyo po kami sa anuman naman ang aming pagkakamali at gabayan po kami, Panginoon, sa mga anuman ang aming mga gagawin at anuman mga plano. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin sa matabis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang Espiritu na nagbibigay ng bunga. Ang tunay na patunay ng pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay ng isang mananampalataya ay hindi lamang sa mga himala o sa mga kaloob, kundi sa mga bunga ng Espiritu na nakikita sa kanyang ugali at pagkatao. Ang bunga ng Espiritu ay karakter ni Kristo na unti-unting hinuhubog sa atin habang tayo ay lumalakad sa Espiritu. Nagiging mas mapagmahal tayo, mas matiisin, mas mapayapa, mas mahinahon, at mas tapat sa Diyos. Hindi natin kayang magbunga ng ganitong mga katangian sa sariling lakas. Ang bunga ng Espiritu ay resulta ng patunay na pakikisalimuha sa Diyos, ng panalangin, pagbabasa ng kanyang salita, pagsunod sa kanyang kalooban. Kapag hinayain natin kontrolin tayo ng Espiritu, siya ang gagawa sa pagbabago mula sa kaloob. Ang Espiritu Santo ay pinagmulan ng bunga. Ang mga bunga na ito ay hindi bunga ng sariling pagsisikap ng tao, kundi ang pamumuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kapag tinanggap natin si Kristo, ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa atin, at siya ang nagbabago sa ating puso upang mamunga ng kabanalan. Ang bunga ay tanda ng tunay ng pagbabago. Kung dati ay puno tayo ng kasamaan, galit at pagkakasarili, ngayon ay dapat makita sa atin ang bunga ng Espiritu. Mga katangiang gaya ng pag-ibig, kapayapaan, at pagbibigil sa sarili. Ibig sabihin, ang bunga ay patunay na ang buhay na binago ni Kristo. Ang bunga ay iisa, ngunit siya ang siyam na aspeto. Hindi sinasabing mga bunga, kundi bunga isahan. Dahil ang lahat ng katangian ito ay iisa at parehong espiritu. Parang isang bunga na may siyam na lasa o anyo. Nagpapakita ng kabuang likas ni Kristo sa buhay ng isang mananampalataya. Ang bunga ay dapat lumago. Tulad ng isang halaman, hindi agad ganap ang bunga. Dapat itong alagaan sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng salita at pagsunod sa Espiritu. Habang tayo ay lumalakad kasama niya, lalago ang mga katangian nito sa ating pagkatao. Walang batas laban sa mga ito. Ibig sabihin, ang taong namumuhay sa ganitong mga katangian ay hindi lumalabag sa anumang kautusan ng Diyos. Ang Espiritu mismo ang gumagabay sa kanya upang mamuhay sa katuwiran at kabanalan. Suriin natin araw-araw ang ating puso. Nakikita ba natin ang bunga ng Espiritu? Kung may mga bahagi ng ating buhay na kulang sa pag-ibig, pasensya o kabutihan, humingi tayo sa Diyos ng mga ito. Itanim niya sa atin. Ang tunay na kabanalan ay hindi sa panlabas na anyo, kundi sa pusong puspos ng Espiritu Santo.
Ang Espiritu na nagbibigay ng bunga ay nagpapakita na ang tunay na buhay kay Kristo ay may bunga ng kabutihan at kabanalan. Hindi sapat na sabihin nating tayo'y mananampalataya. Dapat makita sa ating asal at puso ang pag-ibig, kapayapaan at kababaang loob. Patunay ng Espiritu na kumikilos sa atin. Ang buhay na puspos ng Espiritu ay namumunga ng kabutihan. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng lakas upang tayo ay mamuhay ayon sa kaloob ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Espiritu Santo, salamat po sa bungang inyong ginawa sa aking buhay. Linangin mo ako upang sa bawat araw ay makikita sa akin ang karakter ni Kristo. Ang pag-ibig, kapayapaan at kabutihan. Tulungan mo kaming mamunga para sa kalahatian ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.